We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ay inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Ipinakontempt ng Senado si Franz Ruiz na dating amo na umano'y ng maltrato sa kasambahay na si LV Vergara. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa ikatlong Senate hearing ng Committee on Justice and Human Rights kahapon, nagdesisyon na ang Senado na i-cite for contempt si Franz Ruiz, ang dating amo at umano'y nagmaltrato sa kasambahay na si LV Vergara. Inaprubahan ni Senator Jinggoy Estrada ang mosyon ay pakulong na ito dahil sa aniya'y patuloy na pagsisinungaling ni Ruiz. Pinaninindigan kasi ni Ruiz na nakuha ng kasambahay ang mga sugat nito sa pakikipag-away sa mga dating kasamahan sa trabaho. Bagay na hindi pinaniniwalaan ng senador. A detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evading the questions propounded by the members of this committee, as well as falsely testifying under direct examination by committee. Nauna munang nagmosyon si Senator Jinggoy Estrada na ikulong sa Pasay City Jail si Ruiz, pero binawi rin ito. Hindi pa malinaw kung hanggang kailan mananatiling nakakulong sa Senado si Franz Ruiz. Dumalo rin sa pagdinig ng testigong si alias Dodong na pinagbabaril kamakailan, pati na ang dalawang iba pa na sina alias Patrick at alias JM. Kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam Franz? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po paggabi. Yung sinisipa-sipa po. Tapos sinasapok yung ulo. Gaano kadalas? Araw-araw? Gabi-gabi? Paggabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Tama po ba ko? Ha? Opo. Nakatakdang isailalim sa polygraph test o lie detector test ang mag-asawang Ruiz, pero iginigiit ng babaeng amo na sumailalim din dito ang tatlong testigo. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang 62 anyos na tricycle driver ang sugatan matapos pagtulungang bugbugin ng kapwa tricycle driver sa General Santos City. Away trapiko raw ang dahilan ng naturang gulo. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang video ng nangyaring away ng mga tricycle driver sa Barangay Bula sa General Santos City Sabado ng hapon. Makikita itong tricycle driver na hinila ang paa ng isa pang tsuper. Nang naglabas na ng kutsilyo ang tsuper na hinila ang paa, pinagtulungan na itong bugbugi ng iba pang tricycle drivers. Ginukda na ito sila dire napsan, nagibira ang tiil, ito ni ko ang tigulang kuan, kutsilyo. So, magkakutsilyo, tabangan nila eh. Ang biktima ay kinilalang si Amiruden Linog, 62 taong gulang, na residente ng Alabel, Sarangani. Anya, isang tricycle driver lang ang kanyang nakaaway matapos daw niyang magasgasan ang bahagi ng tricycle nito. Nagulat na lang daw siya nang pinagtulungan na siya ng nasa 4 hanggang 5 pang tricycle drivers. Sugatan ang ulo ng biktima at nagkapasa ang mukha at mga braso. Pag sulod niya, pigado makitraffic man di nakagising niya ang akong ang career sa akong dito sa Pikas. Nagaskas gamay ang iyang kilid sa ulihi. Moto na suko siya. Gawara-wara na siya. Giharangan ang tricycle nako. Unya kay banggaan man ako siya kay ingon ako murag
lain na ni kay lain ni yang tuyo sa kuha ba. Pagbira niya sa kong tiil niya na nagsumbag sa kuha. Mo tagi kuan ako anang kutsilyo kay para di sila makapaduol sa kuha. Instead na isettle na lang, siguro nadala sa init ng ulo, katong iyang nakabangga, giatangan siya. Inaalam pa sa ngayon ng kapulisan ang pagkakakilanlan ng mga tricycle driver na nambugbog sa biktima. Kaya panawagan nila sa mga tsuper na sangkot sa gulo na pumunta sa kanilang tanggapan. Sa pagyud ang reason nga nung nagpakita sila og aggression towards dito sa biktima, kung dili mo na masettle, pailan dyan namo sila kaso. Nagpapagaling pa sa ngayon ang biktima mula sa mga tinamo nitong mga sugat. Desidido raw siyang magsampa ng kasong physical injury sa mga driver na nanggulpi sa kanya. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ang principal na sakay ng kanyang SUV matapos na pagbabarilin habang papasok sa gate ng eskwelahan sa HN Nueva Ecija. Narito ang report. Sugatan ng 49 anyos na si Redin Dakis, principal ng Santo Tomas North Elementary School ng pagbabarilin ng dalawang sospek na sakay ng motorsiklo sa HN Nueva Ecija. Sakay umano ng SUV ang biktima at papasok na sa gate ng eskwelahan na mangyari ang pamamaril. Agad na tumakas sa mga sospek. Nagawa pa raw ng biktima na bumaba ng sasakyan at pumasok sa compound ng paaralan matapos ang pamamaril. Ang mga kasamahang guro na rin umano ng biktima ang nagdala sa kanya sa pagamutan. Marinig lang po namin, tak, 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 ganun lang po yung narinig namin. Sabi ko lang doon sa mga bata, baril yun, anak, tumakbo tayo. May papalikong sasakyan, ay hayan ako si sir, sabi kong ganyan. E de ngayon, ba't huminto dun si sir? Bumababa si sir, tukop lang yung tiyan na gano'n. Sir, sa ngayon po, ongoing po yung ating kinakandak na investigation at gumagawa po tayo ng isang hot pursuit operation. Activated na ang Oplan Bacod ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa mga exit at entry point ng nasabing bayan. Pansamantalang sinuspindi ang pasok sa Santo Tomas North Elementary School dahil sa insidente. Traumatic ito sa mga estudyante natin. Lalo na nakita nila yung nangyari. Yung mga bata nag-iyakan. Kaya hanggat ongoing yung investigation, nandito pa yung sasakyan ng ating kasamahang principal, ay pwede na muna silang umuwi. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jeric Pasiliao nagbabalita para sa GMA Integrated News. 18 estudyante sa Sablayan, Occidental Mindoro isinugod sa ospital matapos umanong makaranas ng hirap sa paghinga at pagkahilo. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nahirapang huminga at nahimatay ang mga estudyante ng Yapang National High School sa Barangay Batong Buhay, Sablayan, Occidental, Mindoro. Una raw munang isinugod ng MDRRMO Sablayan at PDRRMO Occidental, Mindoro ang 5 estudyante sa ospital alas 2 ng hapon noong Lunes. Meron po mga iba na mga medyo nahihirapan na huminga. And then kaya nagpadala na rin po ulit kami ng dagdag na ambulansya. Sa kabuuan, 18 estudyante ang naisugod sa ospital. Nilapatan daw sila ng first aid. Ayon sa MDRRMO, brownout sa paaralan. Posibleng nainitan ng mga estudyante dahil ng pagkahimatay na mula sa iba-ibang grade level. Pansamantala raw sinuspinde ang pasok. Per interview po nila ay mga dahil daw po sa init. Possible na dahil hindi naman sila masyadong uminom din ng tubig dahil brownout din sa kanila. Sa abiso ng ospital, dahil umano sa matinding stress, nerbiyos at takot kaya nakaranas ng hirap sa paghinga at paninigas ng kalamnan ng mga estudyante. Nakalabas na rin daw agad sila sa paggamutan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Presyo ng siling labuyo sa public market sa Naga City, Camarines Sur, pumalo na sa 500 pesos bawat kilo. Kaya naman kanya-kanyang diskarte na ang mga kainan para makatipid. May detalye si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Mula sa dating 100 to 200 pesos bawat kilo, naglalaro na ngayon sa 480 hanggang 500 pesos ang bawat kilo ng siling labuyo sa public market sa Naga City, Camarines Sur. Sa weekly monitoring ng Market Enterprise and Promotions Office ng LGU, halos katumbas na ito ng presyo ng bell pepper na nasa 500 to 550 pesos ang bawat kilo. Ayon sa mga nagtitinda, ilang araw na rin walang dumarating na supply mula sa kanilang mga suppliers sa North Luzon.
lang, 3 days. Sinusource out yan ang kadaklang kayo dyan sa North, Central Luzon. Naapektaran ng mga bagyo sa pagbaha. So, yan ang consequence. Dahil sa mataas na presyo kanya-kanyang diskarte naman ang ginagawa ng mga kainan sa lungsod, lalo na at isa ang siling labuyo sa hinahanap ng mga Bicolano na mahihilig sa maanghang na pagkain. Si dati pong pagsiserve mi, ang labuyo, pigtatao mi na additional kaming saro, 2 hanggang 3. Pwede pang maapatan, pero munyan ta sobrang mahal. Pwede lang talang i-serve mi saro lang. Pag mahal na labuyo, dahil na maglabuyo. Umaasa naman ang Department of Agriculture na bababa rin ang presyo nito pagdating ng harvest season, lalo na kung madagdagan na ang supply ng sili sa mga public market. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang insidente ng landslide ang naitala sa Cotabato Province bunsod ng mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Hindi lang nalubog sa baha kundi natabunan pa ng lupa at mga bato ang bahagi ng highway sa Barangay Green Hill sa President Roxas sa Cotabato Province matapos ang pagguho ng lupa sa kalapit na bundok sa kasagsagan ng malakas na ulan Lunes ng hapon. Kaya pansamantala munang hindi pinadaanan ang naturang kalsada na nagdudugtong sa mga bayan ng Antipas at President Roxas. Nagsagawa na ng clearing operation ng DPWH at LGU upang malinis ang kalsada na natabunan ng makakapal na putik. Bunso din ng malakas na ulan noong Lunes, natabunan din ng gumuhong lupa ang kalsada na nagdudugtong naman sa Barangay Napaliko at Binuungan sa bayan ng Arakan, Cotabato. Ayon sa Arakan LGU, nasa 50 metro na kahabaan ng kalsada ang natabunan ng lupa at bato dahil sa nangyaring landslide. Martes ng umaga nagpapatuloy pa ang clearing operation sa lugar at hindi muna pinadaanan sa mga motorista ang naturang kalsada. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang sanhi ng mga pag-ulan sa Mindanao. Mga localized thunderstorms at ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone ang aasahan pa rin ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, patuloy na umiiral ang ITCZ sa Mindanao. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan at magiging malawakan pa mamayang hapon. Heavy to intense rains ang inaasahan sa ilang lugar, kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o kaya ay landslide. Isang namatay na alagang aso sa Kalibo, Aklan ang inilagay sa customized na kabaong at 15 araw ng pinaglalamayan. Habang isang mangingisda naman sa Barbaza, Antique ang nakahuli ng mahigit 30 kilo ng moonfish. Yan ang balitang hatid ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. May mga bulaklak, kandila, larawan at customized pa na kabaong inilagay sa air-conditioned na kwarto. Sa ganitong paraan, ipinakita ng fur parent na si Albert Manalo ang pagmamahal sa kanyang namatay na alagang aso na si Nick. Kamakailan lang na namatay ang Aspen na si Nick dahil sa komplikasyon sa sakit sa kidney. 13 taong inilagaan ni Albert ang aso at dahil mapagmahal daw ito, ay sadyang napamahal na rin si Albert sa kanyang alaga. Si Nick na ito, masyadong mabait, mapagmahal, at talagang sumusunod siya sa mga gusto namin, gusto ng kapatid niyan si Nico. Isa raw sa mga hindi makakalimutan ni Albert sa alagang si Nick ay kung paano sila iniligtas ng aso noong 2015. Sa pagtahol daw noon ni Nick ay nagising si Albert at nakita ang nasusunog nilang ceiling fan. Ang lamay ng itinuturing na hero dog ay binisita rin ng ibang fur parent at kanilang pets. Plano ni Albert na ilibing ang kanyang alagang aso sa susunod na linggo pagkatapos ng 10 araw na lamay. Mapapasana all ka naman sa malaking isda na nahuli ng isang mangingisda sa Barbaza, Antique. Sa larawan na ibinahagi ng netizen na si Amok Patea, makikita ang isda na tawagin ay tabas o moonfish. May bigat itong 36 kilos at naibenta ito sa 260 pesos kada kilo o mahigit sa 9,000 pesos. Malinamnam daw ang lasa ng naturang isda, lalo na kapag inihaw ito.
Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Tatlong katao sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Sorsogon at Albay. Mga insidente sa pool sa CCTV. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Sugatan ng isang 65 anyos na lalaki matapos mabangga ng motorsiklo sa kahabaan ng kalsada sa Barangay Aquino sa bayan ng Bulan, Sorsogon noong Lunes. Sa kuha ng CCTV sa lugar, makikita ang pagtawid ng biktima sa kalsada habang sakay ng kanyang bisikleta. Huminto pa ito sa gitna pero dahil sa mabilis na takbo ng motorsiklo, tuluyan itong nabangga ang biktima. Sa lakas ng impact, tinararo pa ng motorsiklo ang bisikleta, dahilan para magtamo ng sugat sa katawan ang biktima na agad namang itinakbo sa ospital. Sa bayan ng Daraga Albay naman, sugatan ang isang 15 anyos na estudyante matapos mabangga ng motorsiklo sa Barangay Peña Francia. Sa kuha ng CCTV sa lugar, makikita ang dahan-dahang pagtawid ng dalawang estudyante sa pedestrian lane. Pero pagdating sa gitna ng kalsada, bigla na lang nahagip ang isa sa dalawang estudyante ng motorsiklo na mabilis ang takbo. Parehong nagtamo ng sugat sa katawan ang biktima at rider na agad namang itinakbo sa ospital. Ayon sa Daraga Municipal Police Station, nagkaareglo na ang dalawang panig at sasagutin daw ng rider ang pagpapagamot sa biktima. Paalala sa mga nasa kalsada, lalo na sa mga nagmumotor. Mag-ingat po tayo at huwag nating kalimutan yung mga basics sa pagmamaneho, yung defensive driving, and then yun nga, irespeto natin yung mga itinakdang tawiran. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamahagi ng bigas sa 5,000 pamilya sa Zamboanga Peninsula. Narito ang report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Masayang tinanggap ng nasa 3,000 indigent na pamilya sa Zamboanga City na mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang tig-isang sakong bigas na ipinamahagi ng pamalaan na isinagawa sa NFA warehouse sa Barangay San Roque. Ang naturang rice distribution ay pinangunahan mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anya, malaking tulong daw ito sa mga pamilyang mahihirap. Kaya't namin na pamimigay ay dahil alam niyo po, ang inuuna ko sa lahat ng ginagawa ng gobyerno, ang inuuna ko talaga ay ang agrikultura. Kaya't pagpatuloy natin na may sapat tayo na pagkain para sa buong Pilipinas at bukod pa doon ay kailangan ay kayang bilhin at hindi masyadong mahal, kayang bilhin ng ating mga kababayan. Kaya pinapaganda natin ang sektor ng agrikultura. Pinapaganda natin ang ating produksyon, pinapaganda natin ang cost of production, tinutulungan natin ang mga magsasaka upang pagandahin ang kanilang ani. Salamat sa President natin, si Bongbong Marcos, at nakatulong talaga, sir. Ngayon, mahal ng bigas. Isang araw, 3 kilo kami kasi marami kami at sakang mga apo ko. Yun, magpasalamat kaya kami, nagbigay ganito na isang anab na bigas. Ayon sa DSWD-9, ang naturang bigas ay mula sa mga nakumpiskang smuggled rice sa Zamboanga City na umabot sa mahigit 42,000 sacks. Kaya upang mapakinabangan, ginawa itong donasyon. Bago po tayo nag-conduct ng ating distribution, nagkaroon po tayo ng inspection with the NFA. So meron po sila mga personnel ang nagkaroon ng inspection sa mga rice to check itong quality and of course to ensure that it's fit for human consumption. Ayon kay PBBM, mahigpit nilang babantayan ang pagpasok ng smuggled rice na nakaapekto sa supply at presyo ng bigas sa bansa. Ngunit hindi lamang yan ang kailangan gawin para maging maganda ang presyo ng bigas. At kasama na diyan
ay kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibilihan. Mag-aantayan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Samantala, pinaunahan din ng presidente ang pamamahagi ng bigas sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay sa may 1,000 beneficiaries. Maliit lang ang mga kinikita ng mga sweldo nila. Hindi naman sapat yung para sa bigas na nagtaas ang presyo. Salamat kami dito ni Presidente na nakatanggap kami nitong bigas. Nag-agar-agar kami kasi kami sa dagat, yung bahay namin sa Bukay. O ngayon mabuti na lang may tulong si Presidente. Nasa 1,000 beneficiaries din ang nakatanggap ng bigas sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Sa kabuuan, nasa 5,000 sacks of rice ang ipinamahagi sa 5,000 pamilya sa Zamboanga Peninsula. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, isang rider sa Ilocos Sur na magpapagasolina lang sana ang nabulaga sa sawa na nakita sa compartment ng kanyang motorsiklo. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Viral ngayon sa social media ang video na ito kung saan makikitang isang sawa na nakasiksik sa compartment ng motorsiklo. Puti-putan na kalanga niya, dakkel na eh. Dakkel! Gumamit ng kahoy para matanggal ang sawa sa motorsiklo. May-ari ng motorsiklo ang 22 anyos na si Lloyd na taga San Juan, Ilocos Sur. Galing pa raw siya sa kanilang bahay at nagbiyahe patungo sa isang gasoline station. Kwento ni Lloyd, 3 beses na namatay ang makina ng motorsiklo. Nag-warning na po yung aking engine, hindi ko na pinapansin. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang yung biyahe. May narinig din daw siya at ipinagtaka ang gumagalaw sa motorsiklo pero di niya ito pinansin. Hanggang sa tumambad na lang ang sawa nang magpapagasolina na siya. Every time na nagbibiyahe ko, dinodouble check ko ng aking motor para makasigurado kung wala na po siya at safe na po. Hindi raw kilala ni Lloyd ang humuli at kung saan dinala ang sawa. Sa area ng 247 ay kailangan na protektahan niya ng conserve ang mga wildlife natin para sa ating mga future generations. Ang mga sawa, malaki raw ang papel sa ecosystem, kaya dapat ibalik sa kanilang natural habitat. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Umano'y karera ng 2 sasakyan sa bypass road sa Lipa City na uwi sa disgrasya. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Humaharurot ang 2 kotseng ito na animoy nagkakarera hanggang sa masapul na pulang kotse ang isa pang kotse na nakatigil lang sa unahan. Ang viral video na yan, nakuhanan sa bypass road ng Barangay Inusluban sa Lipa City. Sugatan ang driver ng pulang kotse na kaagad dinala sa ospital. Report sa atin dito kasi may na-aksidente na sasakyan. Pero ongoing yung investigation natin dahil doon nga sa nakita natin na video na nag-viral na parang nagkakarera. Nasaksihan pa ng security guard na si Christian ang pag-ikot ng pulang kotse sa lakas ng pagbangga. May narinig kami pumutok na gulong. Boom! Nakita namin dito, kinaladkad na dito yung kulay green na sasakyan. Tapos yung pula umikot doon sa unahan na yun. Nagkaayos na raw ang magkabilang panig ng mga sasakyang sangkot sa disgrasya habang pinaghahanap pa ang driver ng puting sasakyan. Ayon sa Lipa City Public Order and Safety o SIPOS, ipinagbabawal sa mga bypass road ng street racing. May ordinansa po tayo against illegal street racing. Yan po ay 5,000 nga ang penalty. Parang kino-consider din na pa-revoke sa LTO lahat na may involved sa
sa illegal na street racing natin na yan. Dapat dahan-dahan lang talaga. Ginawa yung bypass road na yan, hindi para racetrack. Kaya ongoing yung natin, coordination natin sa LTO. Kumakala pa raw ng ibang impormasyon ng LTO para sa kanilang investigasyon. Sinisikap na makuhanan ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang driver ng kotse. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakisaya ang ilang Kapuso stars sa taunang Karanza Festival sa Danau City, Cebu. GMA Regional TV Kapuso Fiesta dinumog ng mga taga Danau City. Narito ang report. Isa ang GMA Regional TV sa nagbigay saya sa taunang kapistahan ng Danau City sa Cebu. Unang dumayo sa syudad ang sparkle artist Christopher Martin upang haranahin ang mga naggagandahang binibini sa Miss Danau 2023. Si Christopher ang special guest sa naturang pageant na isinagawa sa Danau Civic Center. Natuwa ako sa mga kapuso natin Danawanons na grabe yung sigawan talaga nila. Tapos alam nila yung kanta, sarap nilang lapitan, tapos sobrang bait, sobrang lambing ng mga tao. Last weekend, napuno rin ang Danau City Boardwalk. Maaga pa lang, naghanap na sila ng magandang pwesto para makita ng malapitan ang mga Kapuso stars sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta event. Hindi sila nagpatinag sa biglaang pag-ulan. Sinimulan ang kasiyahan ni May Bautista, ang official host ng Danau City Kapuso Fiesta, na binuhat pa sa kanyang grand entrance. Kitang-kita sa crowd ang aliw at saya nila sa pag-games at papremyo ng GMA Regional TV. Inunahan ni Sparkle star Ashley Ortega ang pagbibigay kilig sa audience. Ang saya, sobrang saya nilang lahat, kaya sobrang nag-enjoy ako sa mga company nila. At syempre kahit umulan ng konti, at least hindi sila umalis. Sinundan nito ng performance ng isa sa mga manliligaw ni Doc Annalyn sa abot kamay na pangarap na si Jeff Moses. All thanks to GMA Regional TV nga itagaag chance nga makaanhimi dire og makapalipay og tao. Malakas na tili at sigaw naman ang narinig nang mag-perform na si Doc Lindon, ang karakter na ginagampanan ni Ken Chan nang magharana ito at mag-perform sa mga kapusong taga-Danau. Hindi sila magsawang sumuporta at magmahal sa amin, sa mga Kapuso stars. And ang sarap sa pakiramdam. Mga Kapuso, ang tabayanan ang pagbisita ng mga Kapuso stars sa iba pang Kapuso Fiesta events. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Cecil Kibod Castro, nagbabalita para si GMA Integrated News. Mga Kapuso, 96 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.